as much as possible, naka-folder po siya or kahit ang folder lang tapos yung clipper lang na black, yung yung may clipper lang iyon para at least, wala pong ipapa-fastener ha, kasi po hindi po natin ipapa-fastener yung wala po tayong bubutasin dun. Then, yung sa PowerPoint presentation po natin kung ano po yung sinend natin, send ko sa inyo, yun lang po yung content ng PowerPoint. Then, sa chapter 2 kung hindi natin nalagay, mag-ready lang po tayo kasi baka mamaya magtatanong sila kung ano yung mga supported RRL natin with regards dun sa statement na sinasabi mo. Lagi yung tandaan, class. Pag kayo nagde-defend, nagpa-present, make sure kailangan lagi nakasupport si RRL at saka si RRS. Pag sinabi niyong base po sa ganito, ito po and so on, okay, you need to state kung sino yung nag-develop, saan din-develop, anong topic, anong particular scenario yung kailangan nyo i-prove dun sa sinasabi natin. Ha? Okay. Lima po ang panelist, pero tatlong manuscript lang po yung ipepresent po natin. Then, don't forget class na dalhin po natin yung survey form na nakatunayan na nagpa-survey tayo at yung evidence or evidences natin kung yung nag-conduct tayo ng study. Kasi hahanapin po nila yon. Then, pwede po tayo mag-provide ng index card while presenting or manuscript. Pero hindi po natin po ilalagay po lahat nung kailangan natin ilagay doon. Yung mga keywords lang na kailangan, mga explanation lang, pwede po natin yon. Ha? Siguro mga one-half index card para at least formal. Ganito lang class ang scenario natin ha. Kung sino lang po yung magpe-present, siya lang po yung nakatayo. Walang pagalaw-galaw. Alam na yan ng mga naging handle ko nung summer. Tinuruan ko na sila kung paano yung mga proper, kung paano sasagot. Kung sino lang po yung tiyatanong, siya lang po yung sasagot. Then just in case na tapos na or mayroon kayo additional information, you need to raise your hand. Then, ma'am and sir, can you allow me to answer your questions? Okay, then proceed. Kailangan formal po tayo. Wala akong makikita ha. Kailangan po is naka-print, maayos po yung pagpiprint, naka-caps lock, surname lang po, then ang yung name natin is initial lang po. Para po at least recognize po tayo. Then yung yung score sheet, kailangan tatlo rin po yon. Ilalagay natin tatlo sa documents na sa harapan po yon. Nakalagay doon yung name of the project developers. Kailangan nakalagay na po yung pangalan nyo rin doon, yung full name. Then yung papalitan natin syempre yung logo. Wait lang kasi meron dito mga pumapasok na hindi nila pangalan nire-remove ko. Ayoko kasi ng ganun. Kung hindi nila formally name, ayokong i-accept. Okay. Kailangan i-edit natin yung manuscript po natin para po at least maging maayos po. Wait lang Sir, El Bolari po pumapasok. Wait lang wait lang class. Yan, medyo late na yung iba, marami na ako nasabi. Okay. Then, yung foods po natin class is wag po tayong magbibili po ng mga fast food para po hindi tayo mamahalan. As much as possible, maging wise po tayo sa paggastos. To tell you honestly, napakaswerte nyo kasi wala tayong babayaran sa technical advisor, sa statistician, grammarian. Pero after the defense, kailangan yung ipacheck yung grammar nyo sa mga grammarian. Kasi hindi ko yan ipapa-hardbound sa inyo pag hindi yan, wala tayong grammarian. Okay. Yung foods po natin as much as possible, kailangan luto. Yan, para at least marami tayo makakain. Even you as the project developers, kailangan, i-assume nyo na pagpalagay na natin 5 yung panelist, tapos ang 5 rin kayo, o yung mga good for 12 person or 12 people yung food natin. Kayo magpo-provide, for example, depende po sir kung anong oras po kayo ma-assign. Siyempre may umaga, may breakfast, merong after breakfast, merong lunch,
then after lunch, then may merienda, then dinner. Depende po kung anong oras po kayo matatapat. Depende po sa inyo kung anong oras po kayo matatapat. Ako po mag schedule then sasabihin ko po sa inyo mamaya kung sino po yung mauunang section na magpe-present, then follow by another section and so on, blah, blah, blah. Okay, yung sa food class, 'wag na kayo magbibili ng fast food kung tinatamad kayo magluto, 'wag. Nag-assign din kayo para at least kayo mismo, bago kayo mag-defend, makakain din kayo nung ipe-prepared niyo. At siguraduhin niyo naman class na hindi kayo yung bibili lang sa kantin, ayan and so on, bibili lang sa labas. Kasi yun na lang yung magiging ano natin sa mga panelists natin kasi wala po silang bayad. Ah, hindi sa'tin wala silang bayad, yun lang yung pakonsuwelo natin sa mga ang panelists natin kasi nag-exert sila ng effort kasi bakasyon na po, nag-exert po sila ng effort, ng time para lang po ma-panel o masaksihan po yung defense po natin. Then yung token din po, good for 5 din po siya kasi 5 po yung panelists po natin. Then yung token is hindi naman sinabing pa it's up to you kung anong bahala na token of appreciation sa mga panelists natin. Hindi ko naman sinabing mahal ang kailangan niyong ibilin. Yung sa palagay niyo naman yung something memorable na talagang, magagamit at talagang hindi malilimutan ng mga panelists, yung yung ibibigay natin sa kanila. Nagkaya po ba tayo? Yun lang po yung magiging gastos po natin. Siyempre yung print, nasa inyo, yung print naman talagang ano naman talaga yon. Talagang kayo naman talaga magpo-provide nun. Okay, yung question po about dun sa mga food, sa token. Plus, wag naman yung mga token na mug, yung tumbler lang nabibili natin ₱40. Wag naman yung mga gano'n na ₱20, mga gano'n na ano. Yung something ang memorable naman para at least kahit papaano naman is matuwa naman yung mga panelists natin sa'tin, 'di ba? Siyempre Christmas din at the same time, sabi ko nga sa inyo nag-exert ng effort yung mga panelists natin, even our dean para ma-recognize din natin, ayan. Kayo bahala kung ano yung pag-uusapan niyo, nasa inyo na po yun. Kayo rin po magdadala ng mga kung halimbawa, mga kutsara tinidor, kung magdala kayo ng kaldero, Tupperware, kung lalagyanan, kayo po magdadala nun. Yung mga sausawan, lahat and so on, kayo po lahat magdadala yun. Depende po kung anong ano po sa inyo. Basta be sure kasama kayo sa pagkain na ipe-present niyo para bago kayo mag-present, makakain din po kayo at hindi kayo 'wag kayong kabahan, "Class, andun lang ako." Natural tayong kabahan pero the show must go on as long as alam mo yung content ng research mo, paikot-ikutin tayo ng mga panelists, masasagot natin. Uulitin ko, 'wag po tayong mag-aaway sa harap ng mga panelists, mga magkaka-co-project developers, kailangan magkakakampi po kayo. Kung ano po yung statement ng isa, kailangan firm po tayo. 'Wag po tayong magbibigay ng mga, information sa mga panelists natin yung hindi tayo sigurado. Kasi baka mamaya yun ang ipanlaban sa'tin para bumagsak tayo or maging mababa yung grades po natin. Diyan po tayo pipili ng best thesis or best capstone project. At the same time, diyan din po tayo pipili ng best research documentations, yung manuscript. Sabi ko nga sa inyo, napakaswerte niyo. Sabi nga nila Sir Mades, nila Sir Jepson, ang swerte naman ng mga ang hawak mo ngayong batch na 'to. Hindi na kami mahihirapan mag-check ng documents. May mache-check man kami ng documents, yung mga content, then yung mga minimal na lang. Kasi dati kasi, um, yung specific objective hindi nila nilalagay. Naalala niyo 'di ba inedit ko lahat yung specific objectives natin, na karamihan lahat kung anong gamit ng ang mga devices natin, yun dapat talaga yung ilalagay sa specific objective. Kaya nga nung in the past few year, yung mga nag-defend talagang yung nagiging problema. Kailangan kasi ilagay natin kung anong gamit ang mga devices po natin. Yung gamit ang RFID natin, yung gamit ang GSM module, kung meron tayong QR code, barcode scanner, or any devices na gagamitin natin, or printer. Then, kailangan ilagay natin yung gamit ng website application, kung anong gamit ng desktop application or yung sinabing desktop, ito yung system. Then, kung anong gamit ng Android application. Then yung sa database. Tapos, laban. Pag yung specific objective niyo yun, nandun yung lahat. At nakita ng panelists, okay, patingin ang number one, pack, check, and so on. Okay, wala tayong magiging problema. May mga personal questions na lang sila or may mga questions sila sa documents. Yung sa documents naman, there's no perfect documents. Meron naman at meron naman talaga yan. Ayan. Para at least sundan nyo lang yung format na binigay ko.
Ayan, pagpasensyahan niyo na class kasi ang hindi naman talaga ako statistician at hindi rin naman ako grammarian. Ito lang yung medyo naging naswertehan kayo kasi wala na kayong mga binayaran about doon. Pero ang minalas lang natin is, syempre hindi naman lahat, hindi ko naman nakita lahat. Kaya please paki-double check ang documents. Avoid natin yung word na it. It should be the system. 'Pag tinutukoy kayo, it should be the project developers. Wala po tayong gagamit ng word na project. It should be system. Wala po tayong gagawin ng prototype. It should be system. Wala po tayong gagamiting study or research. It should be system. Makakita lang ako ng word na project yan is siya, it should be the project developers. May S po, kayo po yun. Kahit isa lang po gumawa sa inyo, lahat po yun. Ha? Project developers po. Ha? Yun lang naman po yung mga minimal natin po. At ang wag po tayo masyadong sa technical background. As much as possible, wag po tayong mahaba yung ilagay po natin. As much as possible, i-summarize natin kasi para at least mag-explain po natin. Sundan lang po natin yung PowerPoint presentation kung ano yung mga ilalagay po natin doon. Ilagay nyo lang po doon yung scope and limitations. Nakalimutan ko ata ilagay yun doon. Basta ang mahalaga lang doon mabasa nila yung scope and limitations at saka yung specific objectives. Bullet type lang po ilalagay dun po doon. Hindi po natin siya pwedeng ilagay lahat ng content. Then maglagay po tayo sa index card, yung mga keywords po natin. Ayan, ano pa ba yung mga... Okay, any questions? Baka meron pa ako nakalimutan po. I-attach nyo po class yung flowchart nyo po. Kasama po dun yung flowchart. Hahanapin po yung flowchart sa appendices, tsaka DFD, tsaka ERD. Yung ERD, ito po yung sa database. Kailangan po yung flowchart. Sundan nyo lang po class yung mga ilalagay po nating attachment sa likod, sa appendices. Kailangan po andun po siya lahat. I-leave nyo muna yung name ng mga panelists. Wala po tayong panelist pa na hindi nyo pa sila kilala. Kung mga personal po yung token nyo, sabihin nyo sa akin para at least kung sino po yung may assign na panelist po sa inyo. Okay, any questions pa po? Baka po mayroon pa kayong, tanungin nyo na yung mga gusto nyo tanungin para mabukas or mamaya wala na po tayong tatanungin. Para at least, yes po, Mr. Sammy Fernandez. Fernando pala, sorry. Sir. Yes po. Sir, yung sa Slovene daw po. Yung pinakamaraming ano lang daw po ba yung kukunin na data? Yung, Pinakamaraming respond. sa respondents lang po. Ayan, kasi alam Okay, mo, sir. Thank you. trabaho talaga yan ng statistician. Pero class, sundan nyo lang yung documents na ginawa ko. Pinsinan ko sa inyo. Sila yung naging best documentation. Sundan nyo lang po yun. At saka class, yung chapter 5 and 6, 5 and 6. Hindi ko na yun na-check. Ibigay naman natin ng trabaho yung mga panelists natin. Kasi, pag chinek ko pa yan, or na ano ko na yan, unang-una, wala tayong time. Pangalawa, baka wala naman sila may tanong na. Tama? Bigay natin sa kanila yun, total papakainin naman natin sila, bibigyan natin sila ng token para magkaroon naman din sila kahit paano part na talagang na-scrutinize sila yung documentations. Kung meron silang additional information, thank you ma'am and sir, we will include in our recommendations. Pag may additional, thank you po ma'am, thank you po. Ganyan lang tayo. Ha? Yes po, Mr. Justin. Justin, Bali sir, ano po sir, ang tanong ko lang sir is kasama na sa final DPS yung 5 and 6, 'di ba po? yes po. Okay po. Thank you. Yes po. Sir, question. Yes, klasa sa ranking. Wait lang, sa ranking ha. Paging ranking po natin is pareha. Halimbawa, yung questions natin number 1 at number 3, nagkaparehas sila ng weighted mean. Kasi sa weighted mean class, madali lang naman yung pagkuha ng weighted mean eh. Imumultiply, halimbawa, ilan ang sumagot sa 1? Halimbawa, 5. Ilan ang sumagot sa 2? 6. Halimbawa, 1 times 5, 2 times 6, i-add mo lang yun, then divide mo kung ilan yung respondents mo. Yun ay weighted mean natin. Kung ilan yung sumagot na 1, kung ano yung, kung yung questions number 1, tapos kung ilan yung sumagot, i-multiply mo lang. Lahat yun, 1, 2, 3, 4, 5. I-add mo lang, divide mo sa respondents. Yun ay weighted mean. Pag parehas yung ranking natin, halimbawa, rank 1, ito. Then, halimbawa, rank 1, itong questions to. Nagkaparehas class yung rank 2, rank 3 natin. Hindi mo pwedeng parehas po yun, ha? Ang gagawin natin dun is, rank 2, pag kung ano yung nagkaparehas class na rank, i-add mo. Then, i-divide mo kung ilan yung nagkaparehas. Halimbawa, yung rank 2 tsaka rank 3 parehas. Ang gagawin natin is, rank 2 plus rank 3 is equal to 2 plus 3 ilan? 5. Divided by 2 kasi dalawa yung parehas. E di 2.5 yung range,
yung ano nila, yung rank nila parehas. Hindi po 2, hindi 3. It should be 2.5 yung rank nila. Kasi parehas po sila ng weighted mean. Halimbawa, nagkaparehas, sir, sa rank 1 pa lang yung rank, sir, yung question, yung rank 1, rank 2, rank 3 parehas. So, paano gagawin natin doon? Halimbawa, tatlo yung weighted mean na nagkapare-parehas sa rank 1, 2, and 3. I-add mo lang rank 1 plus rank 2 plus rank 3. Then divide mo kung ilan yung parehas na weighted mean. Kung tatlo, edi tatlo. 1 plus 2. Rank 1 plus rank 2, rank 3. Plus rank 3, rank 6 or 6. 6 divided by 3, 2. Kaya yung tatlong kapare-parehas ng weighted mean, lahat sila is 2. Ha? Lahat sila 2, hindi po sila pwede maging 1, 2, 3. Ha? Ganun po yung ranking po natin. Ngayon, pag halimbawa, meron na po kayo, i-PM nyo lang ako kung tama yung ranking nyo. Then, para i-check ko rin kung tama o hindi. Nagkaintindihan po ba tayo? Okay, next, Mr. Gerald, question. Sir, sa respondent po, possible po ba na Google Form po lahat ng gagaling? Kayo, pero kailangan natin computein yun. Sundan natin yung documents. Yes po, sir. Paano po yung ano po, evidences po? Need pa po ba ng video or any Yes, evidence pa na na required? sumasagot sila, na ito yung response nila, na ito yung communications nyo, ito yung link nyo. Ayan, and so on, blah, blah, blah. Kasi di ba magsasend kayo ng link para sa Google Form to Yes answer po, your sir. questions. Ayan. Ganun po yung mga evidence na kailangan po natin. Okay po, sir. Thank you po. Okay po. Questions? Questions po. Yes, Curve. Yes, Raven. Sir, yung sa yung tatlong piraso po na ipiprint po na manuscript, di ba po chapter 1 to 6 po? Yes po. Tapos po, Appendices. Kasama yung appendices. Yung mga flowchart, yung mga opo. DFDR, lahat po. Apo. Yung ano po dun sir, yung pati rin po yung codes po ng system po Kahit hindi kasama na po. yung codes. Hindi na po yung codes. Kahit hindi mo na muna. Pero pag pinahardbound na natin, kasama lahat yun. Okay po, thank you po. Kasi mamamahalan pa kayo ng gastos. Kaya nga gusto ko klase yung konti lang yung gastos nyo kasi alam ko naman na estudyante, pero napakaswerte nyo yung batch nyo. Kasi napaka-minimal lang maging gas natin. Kaya tas please double check the documents. Bago natin i-print, please i-PDF po natin. Para pag pinarin po, then pag PDF, i-double check po natin kung tama po yung alignment, tama po yung page number, wala pong umurong, baka mamaya may bumaba, magkagulo-gulo yung page number, please double check before i-print. Ha? Okay, yes, Janelle. Yes po, Mr. Janelle. Ano po? Sir, yung ano po sir, sa chapter 6 po, 'di ba, pag sa checking na po, ilalagay ipapakita na po ba namin lahat ng ano? Sa chapter 6 ilalagay na po namin yung lahat ng codes ng system po. Tapos kasama na po siya sa checkan. Ala, Janelle, grabe, katatalo lang ni Raven. Hindi sir, Di ba? wala po ano kasi. Lumabas po ako saglit eh. Oh, yun ang sinasabi ko. Pag yung codes, hindi na muna isama. Dahil nga po yung codes is marami, gagas pa po. Hindi niya muna kasama yung codes pag nag-defend. Pag nag-hardbound, tsaka po kasama yung codes. Okay po sir, salamat po. Okay po. Wala munang lalabas-labas para at maririnig natin lahat para wala na po tayong questions at ma-i-echo na po natin sa mga group natin. Okay, another question pa po. Tanong pa po. Baka po may nakalimutan pa po tayo. Sir, anong kulay po ng folder? Basta kahit anong color ng folder, basta pare-parehas. Halimbawa, yung kulay white kayo na folder o kulay green, okay? Basta lahat green. Kayo lang yun, sa group nyo lang yun. Kahit magkakaiba kayo sa section nyo. Yes, Miss Smiles. Sir, regarding po sa ERDDFD tsaka sa flowchart, ipiprint po ba siya tapos Yes i-attach po. sa documents? Yes po, Anong ma'am. part po? Sa appendices, Okay po, thank you. please follow the example documents doon sila sa inyo sa GC. Yes, Gerald. Need po kasama po ng calcul po. Sir Gerald, ang ingay. Hindi ko marinig. Hindi ko maintindihan. Need po makasama. Hello po, sir.
Guys, Hindi po narinig niyo po nakasama yung ba? ballpen, sir, dun sa mga folder po na ano namin. Lapis lang. Lapis pala yon. Thank you, Mr. Gerald. Lapis. Kung gusto nyo sa isang section, isang lapis lang. Mag-usap-usap na kayo. Mag-prepare lang kayo ng mga siguro mga 6 na lapis per section para tsaka ano para at least just in case na maputol or ano para at least hindi na araw-araw, hindi na per group yung gastos ng lapis. Para tipid din kayo. Question pa po. Sir, Yes po. sir, di ba sabi niyo po, sir, 50 to 100 po yung respondents. Paano Apo. kung ang lumabas sa Slovene formula is 130 po? Okay lang. Walang problema. Basta wag lang wag lang bababa sa 50. Sige po, sir. Compute nyo Salamat. pa rin. Ganun pa lang din. Ha? Sige po. Sabi ko lang yun 50 to 100 para at least may maximum lang kayo. Pero kung lumagpas naman, much better. Kasi sabi nga, di ba, sabi ko nga sa QM, the more respondents, the more participants, the more accurate yung data magagather natin. Mas marami yung respondents, mas accurate yung informations. Kaya wala magiging problema. Huwag lang buwawa sa 50. Mahirap yun. Questions pa po?